So ngayon mga idol, ito magre-rewind tayo ngayon ng wing van motor. So ito sira na yung carbon brass at saka yung mismong brass holder. So tatanggalin na natin yung field coil dahil sunog yung armature. Ayun mga idol, oh, sunog. Tapos itong field coil niya ay magnet type ito. So ito na ngayon yung kanyang armature. So nagkasundo na kami sa may-ari. So ito ngayon at kukuha na natin to ng data. So ito at bibilangin natin to isa-isa. Tapos yung kanyang in at saka out. Tapos yung number ng wire. Tapos ito at ilang slot ba rito sa may core, pati sa may commutator. Ayan, bibilangin natin isa-isa. Pagkatapos pagka nagagawa na tayo ng data, so ayun, magsisimula na tayo mag-rewind. So ayan, titingnan natin sa magkabilaan. So kailangan masunod natin yung kanyang original mga idol, kung ano yung counts. Ayan, so ito gagawan muna natin ito ng data para tuloy-tuloy tayo. So ngayon mga idol, at ito na yung diagram na ginawa natin nung pagtanggal ko ng wire. Tapos binilang natin yung ipin ng commutator, pati yung kanyang core slot. Tapos ito ngayon yung hati ng connection. Ito papaliwanag natin yan mamaya. Tapos itong 7 slot salpak winding. So ito yung clockwise turn. Tapos ito naman yung kanyang turns ay 3 lang. Tapos ito ginawa natin ng mismong diagram. Tapos i-actual din natin mamaya itong na i-drawing natin. Tapos ito yung kanyang core slot. So ngayon ito ito na siya mga idol. Hindi ko na ipakita sa inyo dahil ni-rewind ko ng gabi. Tapos sa madaling araw ko na natapos. At ito na yung nangyayari ngayon. At natapos ko na siyang na-rewind. Tapos hindi pa ito yung pinaka-finished product niya. May ano pa to, may lalagay pa rito para hindi siya bubuka itong ni-rewind natin. Ito, i-explain ko lang yung ito yung 2070 commutator. Ito yon. Yan. Ito mapapansin niyo yan. Yung mga butas ng commutator, yung ipin is 27 yan, butas. Yan, 27 teeth. Yan. Tapos ngayon yung 27 core slot, ito naman yon. Yan to, kita nyo yung mga butas niyan, yung mga lock. Yan, 27 yan. Tapos itong hati salpa connection, ito yan. Yan. Papaliwanag ko lang mga idol. So ngayon mga idol, dito tayo sa may ito, tatawag natin na hati salpa connection. Ito mapapansin niyo, ito butas to ng core slot. Ito yung butas ng commutator teeth. Ito kasi siya, ayan, diretso natin. Ang kanyang pinaka nasentruhan is yung gatla. Ito, yung kanyang fibra ng commutator. So ang tawag namin yan is hati. Kapag ito naman ang core slot at saka yung ipin ng commutator ay nagkatugma sila, ibig sabihin ang tawag namin yan is sentro. Yan. Ang nangyari ngayon, ayan o. Ayan o. Ang tinamaan niya is itong fibra, itong gatla ng commutator. So ang tawag namin is hati. So yan. Hati, salpak connection. Ngayon dito naman tayo sa 7 slot salpak winding. So ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dyan ka lang mag-iikot ng winding mo mga idol. Ito, halimbawa in, pag in niya ganyan, tapos pag out niya rito sa kabila, yan, magbibilang ka lang ng 7 slot. Yan. Tapos ngayon, yan, 7 slot salpak winding. Dito naman sa kanyang clockwise turn. So ibig sabihin ang takbo ng rewinding is ganyan. Pag ganyan siya.
Yan, pa clockwise turn. Hindi count, ito counter to. Yan. So dito naman tayo sa turns is 3 turns. So ito, 3 turns lang ito. Yan. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong turns lang. At dito naman tayo sa itong ginawa ko. Ito yung commutator teeth. Yan. Ito naman yung butas ng core slot. Ito yung commutator teeth. So ito nga sabi ko kanina, nagbilang ako ng 7. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, 7. Yung begin niya mga idol, ito. Yan. Siyempre, butas ito ng core. Ito, butas ito ng core. Kalayo lang konti, ganyan lang. Butas ito ng core. Ito yung butas ng core. Ito butas ng commutator. Ito yung butas ng commutator. Pag naisalpak mo na yan, ganun siya. Halimbawa, ganyan, gatla ng fiber. Dito mag-umpisa ang bilangan. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yan yung begin. Yan. Halimbawa, dyan. Yan. 1, 2, 3, 4. Begin. Pagpasok ganyan, so, pag count mo ng 3, pagkatapos na, pag nag-out ka na, halimbawa, dito, halimbawa, ganyan, dito, nag-out ka na rito. Pagka naisintro mo na siya rito, sa may gatla naman niya sa mga idol, bilang ka naman ngayon ng 4. Isa, dalawa, tatlo, 4. Yan, pag ganun siya, yan. Ito yung ending niya, pag ganun siya. So, ayun. Mas maganda mga idol, ito. Nakita naman siguro ninyo yung ginawa nating diagram. Mas maganda screenshot para may diagram kayo. Kaya ako ito ginawa mga idol dahil meron kasing time na nagpapagawa sa atin yung may-ari. Yung wire dito, yung sa halimbawa ito, nirewind ko na to halimbawa, yung nagpaparewind sa atin, minsan nabaklas na, wala ng wire. So, tayo naman na technician na pinagdalhan, so, wala, blind tayo. Wala tayong ideya kung ano ba ang kuanon, tawag nito, turns, or ilang kuan siya. Kung paano siya mag-i-end or magbibigin. So, kung clockwise ba siya, ilang slot bang winding magsalpak dito. So, ganun siya. At sa hati salpak naman kung ilan. Tapos ayun, sa dito naman sa mga core at saka yung teeth, ito naman yon. Ang importante pagka nag-rewind tayo, yung anong klaseng turns, halimbawa ilang counts, tapos yung clockwise ba or counterclockwise, tapos itong slot salpak, yung sinalpagsapakan natin kung saan siya mag-in tapos mag-out. Diba ito 7 ito, yan o, mapapansin nyo 7 yan, yan o, makikita na naman ninyo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan o. Yan. Yan ang sabi kong 7 slot salpak winding. Kayo na bahala mag-intindi ng aking drawing mga idol. At pagpasensyahan nyo na yung sulat natin. Pero halimbawa nakapanood ka rito, so baka nakatulong ako. So ayun mga idol, paki-subscribe na lang at paki-like at paki-share na lang ng ating YouTube channel. Dahil bago pa naman tayo nagsimula ng pag-YouTube. So sana makatulong din ako sa inyo mga idol. So ito, at ipipinis ko na lang to, lagyan na lang to ng epoxy para hindi to magsibukahan. Itong nakakoneksyon na rito. So ayan, ito na yung natapos natin. Binalot ko lang ito ng electrical tape para hindi magasgasan masyado yung commutator dahil tinamaan nga ito ng carbon brush, pero hindi naman malubha. Lilihaan lang ito. Tapos ito, i-finish product lang. At may gagawin lang tayo dyan na pang finish. So ayun mga idol, yung ginawa natin na diagram. So wing band motor ito. So medyo mahirap talaga. Hindi medyo, mahirap, sobrang hirap. Ang tigas kasi ng wire. Single. Tapos anong numero nga ito? 15. Number 15. Single lang ito, single. So halimbawa, ganito mga idol, ayan, pag umpisa natin, yan, magbilang tayo ng 4 sa 2, 3, 4, yan. Sa 2, 3, 4. Ito yung gatla niya. Yan yung sentro ng butas ng slot. So dyan tayo
na magsisimula. Yan, magbibilang ng 7. Yan. Pagka halimbawa, nakuha na natin yung counts, 3, mag-end naman tayo, ganyan. Bilang naman tayo ulit ng 4 sa 2, 3, 4, backward. Pagka ganyan, mag-umpisa naman. Kung anong tinapos niya rito mga idol, doon din magsisimula. Yan. Kaya napapansin ninyo, parang 2 beses nagsimula or 2 beses din magtatapos, pero ang ganitong klase mga idol na pagre-rewind, makukuha nyo rin ito pagka nakuha nyo itong diagram natin. Sa una kong pagtingin mga idol, yung rewinding dito, akala ko 2 beses ako begin, kasi napapansin ko ayan magkaharap kasi yung end nya at saka yung end peak sa kabilaan. Yun pala, halimbawa, nag-begin ako rito. Pag end ko, yun pala, pag end ko rito, magbibigin din ako sa kabila naman. Sa kabila naman ako. Pag begin ko rito, nag-end naman dito, sa kabila naman. Yan. So, yun, tuloy-tuloy na siya. Continuous lang siya. Kaya nangyari, ayan, papansinin nyo, parang 2 beses ako nagsisimula. Halimbawa, ito, share ko lang ng konti. Yung nagre-rewind sa wiper motor, madalas 2 beses tayong nagsisimula. Yung magkabilaan, yung magkabilang side, sisimula ka sa kabila naman sisimula. Tapos ganon siya, nagtakbo. Yan, yung takbo niyan pag ganon. So sa wiper yon, ito hindi. Pero ipapalo nyo lang to mga idol, itong ginawa natin na diagram. So makukuha nyo lang. So mas nahihirapan ako rito mga idol sa pagsalpak dito dahil sobrang tigas. Number 15 kasi itong wire. Kahit 3 counts lang siya, siyempre yung 3 counts madadaanan mo pa yon. So naging 6 counts. So ayun, sobrang tigas talaga sa pagsasalpak. So pero okay lang, at least nakapag-perform tayo ng maayos. So natapos natin yung pagre-rewind. So ito ipipinis product na lang natin. So ayun mga idol, at ipipinis ko lang to. So ngayon mga idol, natapos ko na nalinisan yung commutator. Tapos ito ngayon, tinitest ko na yung kanyang shortage. So kung okay ba, so ito okay. Ayan, lumalabas na yung kuryente niya. Kapag halimbawa meron kayong ganitong tester mga idol, mas maganda dahil dito nyo malalaman kung may shortage ba. Dahil kung may shortage siya, hindi lalabas itong kuryente. Yan, may spark siya. So ito ngayon, okay. Pagkatapos nito mga idol, so mag-epoxy na tayo. So pagkatapos mag-epoxy, assemble na. Ito na mga idol, nag-epoxy tayo ngayon. So pagkatapos dito mag-epoxy, so kailangan ay ma-preheat natin or mapainitan natin itong armature para yung epoxy ay halimbawa mainitan siya, mas lalong titibay at yung mga maliliit din na butas so ma-absorb niya ron. Ito na mga idol, at pinapainitan na natin itong armature na bagong lagay na epoxy para pag nag-assemble tayo mamaya, so hindi ito magsibukahan. So pagkatapos naman nitong ma-preheat, so pag-assemble, testing na tayo. So ngayon mga idol, napaandar ko na yung motor, pero sabi ng mekaniko at ipapatry daw na ito, makikita yung lumalabas na ETF. So ito, susubukan natin kung may lumalabas ba. So yun, okay. Ngayon, ito namang kabila, titest natin. So direct lang muna tayo ngayon mga idol dahil yung switch nito ay nandun sa unit. So ito, yun, bingo. So success, yung kabila may lumalabas, sa kabila meron din. So ready to pick up na. So success yung ating gawa. So salamat sa makapanood rito sa ating video. So kita-kits sa susunod naman na gagawin natin. Salamat.